Shalom mga kaibigan, kapatid, mga ah, ating mga viewers sa ating channel. Isa pong maalab na umaga at maalab na shalom, peace para po sa ating lahat. At ngayon po muli ay tayo ay magkakaloob ng another episode ng ating spiritual inspiration para sa bawat isa. At ito po ay siyang mag-uugnay po sa atin sa darating na panahon or sa life after this life here on earth. At last episode po natin ay ating napag-aralan yung idolatry or idolatria. At ano po ang implikasyon nito, anong malaking kasalanan po ito, no? Ay ngayon po ay bago tayo pumunta sa panibagong episode ay nais po nating i-recap yung ating lesson last time na itong idolatria nga ito ay nagpapahayag na ito po ay kasalanang laban sa Diyos na ito po ay nagkakaroon pa ng ibang tuos ang mga tao laban sa Diyos, o ang tawag nito ay yung dualism, tritheism at polytheism, no? Dahil ang Diyos ay nag-iisa lamang, ano po? At ito nga ay malinaw na isinaad sa kautusan ng Diyos na kanyang ibinigay kay Prophet Moshe doon sa Exodus chapter 20 verse 1 to 3 hanggang succeeding verses. Ito po yung tinatawag na Ten Commandments, yung alam nating Ten Commandments. Actually, ang tawag dyan sa Hebrew ay Asheri Hadibarim, the 10 words or 10 sayings. Kasi nga doon sa verse 1 ay sinasabi na, and the Lord your God spake all these words saying, as I know, no? Number 1 ay, I am the Lord your God who brought you out of the land of Egypt, out of the house of bondage. You shall have no other gods before me. Okay? So, yan ay pinaliwanag o sinabi ng Panginoong Hashem na pagkala kay Prophet Moshe na I am the Lord your God. Hindi sinabi niya na we are the Lord your God. Okay? Ang sabi niya, Ani Adonai Elohecha. I am the Lord your God. No? So, hindi po plural, no? Ako. Ang Panginoong Hashem. Actually, the word Lord, yung all capitalized, ay nasa likod po yan ay yung tinatawag na tetragrammaton, the holy name of God. Yung translated into English as YHWH. Okay? At yung Panginoong Diyos na yan, nagpakilalang siya lamang, no? Throughout the Tanakh, throughout the Torah and the words of the Nevi'im, the Ketuvim, the holy writings of the Israelites, of the Jews, the Yehudim, ay nagpakilala ang Panginoong Hashem na siya lamang, no? Kagaya ng Deuteronomy chapter 4 verse 35, no? Hashem He is God, no? Hashem, He is God. Adonai Hu Ha Elohim. Okay? And besides Him, there is no other God. O Ein Od Melvado. Besides Him, there is no other God. Okay? So, malinaw po yan, no? At yan po ay para sa mga hintil, malaman ng mga hintil na mayroon lamang isang Diyos. Okay? Kaya nga, ito ay itinuro ng Panginoong Hashem through the Jews. Precisely, Prophet Moshe, dahil alam na ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob, and then itinuro ito sa mga anak ni Jacob, yan yung Israel. Okay po? So, ang mga propeta ay ganoon din ang kanilang tuos na o alam na doon sa Book of Isaiah chapter 42 verse 8 ay nagpakilala ang Panginoon kay Prophet Isaiah na I am Hashem, this is my name, or that is my name. Ani Adonai, no? Yung tetragrammaton, yung four sacred letter name of God. Ani Adonai at your Redeemer, no? And that is my name. Okay? Eli Sheme, that is my name. Okay? And my glory I will not give to any other, neither my praise will I give to any graven images. Okay? So,
yung graven images, yan yung isa sa uri ng idolatry or kasalanan na pagkakaroon ng ibang Diyos maliban sa Diyos na lumang ng langit at lupa, mga langit at lupa. Ganyan din ang sinasabi doon sa chapter 43, verse 11, the same book ni Prophet Isaiah, na even I am Hashem, and besides me there is no other Savior. Okay? Maliban sa akin, wala nang ibang tagapagligtas, but unfortunately, ang mga hintil sa ngayon ay nagkaroon po ng ibang tagapagligtas for the past 2,000 years. Okay? Nag-iba na ang tagapagligtas. Dito ay nagpapakilala ang Panginoong Diyos na mayroon siyang 4 na sacred letter name, YHWH. Okay? Yung ibang Tagalog translations at ibang translation ay ginilagyan nila ng Yahweh, yung iba naman ay ginaban ng Jehovah. Actually, sa Hebrew po walang letter J. Okay? It's a yud, okay? And doon din sa the same book ni Prophet Isaiah chapter 44 verse 24 ay nagpakilala muli ang Panginoong Hashem, okay? Na I am the Lord your God, Ane Adonai Elohecha, okay? And who formed you, your Redeemer, no? Who formed you from the womb, referring to Israel, who formed you from the womb, okay? And who stretched out the heavens alone and spreadeth forth the earth by myself. Okay? Ako lamang ang naglatag ng sangkalangitan at naglatag ng sangkalupan. Ako lamang. So mayroon lamang isang creator. Kanina sa chapter 43, siya lamang ang Savior. Dito ay siya lamang ang creator. But unfortunately, ang mga hintel ay nag-venture sa ibang deity na sila daw ang creator. Okay? Dito ay nagpakilala ang Panginoon. Mayroon siyang proper name, Tetragrammaton. At sabi nga ay siya lamang, no? Wala nang iba. So the Gentiles inherited lies from their forefathers na mayroon 2, 3 o higit pang mga Diyos. But Prophet Jeremiah prophesied na in the latter days the Gentiles will come and repent of these lies. Darating ang panahon, ang mga hintil ay lalapit sa Diyos ni Amang Abraham, ni Isaac at ni Jacob at sila ay magsisisi sapagkat sila ay nagmana ng mga kasinungalingan sa kanilang mga ninuno. Yan ang sinasabi ni Prophet Jeremiah doon sa chapter 16, verse 19 to 21. Okay? 19 to 21. At sinasabi doon na time will come that they will repent. They will repent because they have made something or someone God that is not God. And therefore they will repent because God himself will be known to all. Will be known to all. At sinasabi doon sa verse 21 na I will make known my name, my hand and my might. My hand and my might. Yadi Vigevori, that they will know. Hindi they will have faith, kundi they will know. So, they will know that I am Hashem. I am Hashem. I am Adonai. Nagpakilala siya, yung Tetragrammaton. Actually, the proper name, the sacred name of God was used in the Jewish Bible more than 6,800 times, more than 6,000 times. At yan po ay malinaw doon sa Jewish scriptures. Pero ang mga hintil po hindi alam ito. Why? Because according to the words of King David, ay God made these words known to Israel, to Jacob, and the other nation, they have not known them. Therefore, any Gentiles, anyone who wanted to know God must learn from the Jews, from the Israelites. They must know, they must learn, so that they will have this knowledge. They will know that God alone is the creator of this heaven and earth, and God alone, who is the God of Abraham, Isaac, and Jacob, is the Redeemer, the Savior of mankind and the whole world. So, yan po yung tinatawag na strict monotheism dito po sa Tanakh, sa Torah na iniaral o itinuro ni Prophet Moshe.
At yan din po ang sinasalamin ng ibang mga relihiyon ng mga Hintel, kagaya ng mga Kristiyano. So, dito po ay maliwanag po yung ang Diyos ay nag-iisa lamang at na gumawa ng langit at lupa. Wala siyang kapartner. Kaya nga po bawal yung shit-off o yung partnership o ikaw ay hindi ka didirekta sa pagtawag sa pinungusim at kinakailangan mo pa na magkaroon ka pa ng mga mediator na ipapadaan mo pa kung kanino-kanino na sila din ay kagaya mong tao. Okay? So hindi po yon angkop. Isa pong kasalanan yon at ang tawag yan ay shit-off. That you make someone to be partner of God. In fact, God has no partner to fulfill His will. Wala po siyang kapartner na gawin ang lahat ng ito. At hindi niya na kailangan na magkaroon ka pa ng mediator. That is the reason that Prophet Moshe, upon his death, hindi niya nalaman kung nasaan ang bangkay ni Prophet Moshe. Dahil kung nalaman yon ay dadagsain ng pilgrims yung puntod ni Prophet Moshe at siya yan ay magiging gagawin siyang Diyos ng mga tao. Okay? So, sa Torah ay itinuturo dito na dalawa lamang po ang kasalanang nasa isip na ituturing na ito'y kasalanan na. Yung ibang kasalanan, kahit nasa isip, hindi pa ituturing na kasalanan. Halimbawa, pagpatay, naisip mong pumatay, naisip mong magnakaw, at sa bandang huli ay nagbago ang isip mo, hindi po yun kasalanan dahil hindi na-consummate. But there are two transgressions that when it being conceived in your mind, it is considered already as a sin, a transgression, and it needs repentance. At yung dalawang ito ay yung kasalanan ng idolatry. Yung kasalanan na kung siguro ito siguro na ang totoong Diyos. That is already a sin. When you venture another God and not the God of Abraham, Isaac, and Jacob, then that is considered as a transgression in the mind and it needs to be repented. That is a grievous transgression. Also, the transgressions of adultery, when it is conceived in the mind of a man, it is considered already as a sin and it needs to be rectified through repentance or tshuva sa Hebrew. So, yan po yung ating recap for the past episode, what is idolatry. And now we are going to discuss the second episode that the Gentile must know in order for them to have salvation or to be redeemed from their transgressions, and they will be rectified with their faith, their wrong faith, wrong beliefs, and wrong knowledge about God. And the second one is called blasphemy. It is a prohibition for the Gentiles not to blaspheme the name of God. Ano itong blasphemy nito? It is the cause of the dishonor of the sacred name of God. Yung pinupusong natin, iniinsulto natin ang Diyos. Okay? Maraming tao na hindi nila nalalaman na naiinsulto na pala nila yung pangalan ng Panginoong Hashem. At mayroon talagang very vocal na kanilang labanan ng Panginoong Hashem. At sinasabi nila na kung talagang may totoong may Diyos, bakit naghihirap ang mga tao? Bakit ako'y naghihirap? At kung totoo bang may Diyos, bakit na ang daming gyera, ang daming kaguluhan kung totoong may Diyos? Okay? Bakit ganyan? So, ang dami nilang question and doubts that pertains to God. In fact, all that happens in this world is not random. Hindi po ito random. At hindi po lang nangyari lang ito. Ito po ay sadya na pinangyari ng Panginoong Hashem for the sake of the purpose of knowing Him and having belief in Him. Belief in Him. Dahil lahat ng ito ay attest. It is attest whether we believe, we obey the commandments of God. Lahat ng nangyari dito, walang pangyayari dito na random or tsamba lamang. It is upon the judgment, the justice that God made upon this whole earth. At alam po natin na ang justice cannot be a justice without mercy, and mercy cannot be mercy without justice. Both of these operates in this world through Hashem. At maybe later on, we will explain itong blasphemy na ito, itong
blaspheme or pagpusong sa pangalan ng Panginoon. We will put this in details. Okay? So maraming tao na mayroon nga akong nakikilala noon, maliit pa ako, narinig ko sa kanyang bibig, mayroon siyang baril. Okay? Mayroon siyang baril. At sinasabi niya, kung totoong may Diyos, pababain mo rito at babarilin ko siya. You see? Yung tao, very cruel in his mind, very cruel against God. And he rebel against God. He do not believe in God. So, ito yung klase ng tao na pinupusong niya or they dishonor or they blaspheme the name of God. So, hopefully, we will not commit this kind of transgression even by words and thought and in deeds. Everything that are happening in this earth is with the absolute knowledge and the absolute wisdom and the absolute permission by God Himself for good, for good, for good of humanities. So may Hashem bless us all. Shalom, shalom.